Magandang umaga, Royal Kids! Teacher Jelly here! Kamusta naman kayong lahat? Napakabuti talaga ng Panginoon, no? Dahil ngayong araw ay magtututo na naman tayo. Kaya tara na, Royal Kids! Samahan niyo akong umawit, magpuri at sumayaw para kay Lord! Purihin si Lord sa buhay nyo, Royal Kids! Thank you, Lord, dahil nagagawa pa din nating mag-worship sa Kanya. O, ihanda nyo na din ang ating mga sarili para sa ating lesson ngayong umaga. Ano kaya ang lesson natin ngayong araw? Hi, Royal Kids! It's Teacher Ira again. Another lesson from the Bible ang matututunan natin ngayon. But before that, may tanong muna ako. Nakaranas na ba kayo na magkasala sa mga magulang nyo? Paano kayo humihingi ng sorry? Pinapatawad ba agad kayo o hindi? Yan ang topic natin ngayon, Royal Kids. Our lesson for today is found on Luke 15 verse 11 to 27 na may pamagat na The Parable of the Lost Son. May isang tao na may anak na 2 lalaki. Kinausap siya ng kanyang bunsong anak. Ama, ibigay niyo na po sa akin ang aking mamanahin. Hinati ng ama sa kanilang magkapatid ang mana at ibinigay ito sa kanila. Ngunit, pagkatapos ng ilang araw, ay umalis na siya sa kanilang bahay. Ginastos niya ng ginastos ang pera na namana niya hanggang sa naubos na lahat ito. Nakita niyo ba yun, Royal Kids? Pagkakuha niya ng pera, umalis siya at ginastos niya kung saan-saan ang mana niya.
Feeling ko marami siyang biniling mga damit, pagkain, at lagi pa siyang uma-attend ng party, kaya siguro ganun kabilis na ubos yung binigay sa kanya ng tatay niya. Nung maubos na niya ang lahat ng pera niya, ay biglang nagkaroon ng tagutom sa lugar na iyon, kaya naman napilitan siyang maghanap ng trabaho. Namasukan siya bilang tagapagpakain ng baboy. Walang binibigay sa kanya na pagkain, kaya halos kainin na rin niya ang pagkain ng baboy. Maya-maya ay biglang naalala niya ang kanyang ama. Bakit ako nagtitiis na mamatay sa gutom? Samantalang may mga katulong din ang aking ama, pero sagana sila sa pagkain. Pupunta ako doon at hihingi ng tawad sa kanya at handa akong magtrabaho kahit bilang katulong lang dahil hindi na ako karapat-dapat na maging anak niya. Umuwi siya sa bahay nila, ngunit nasa malayo pa lang siya ay nakita na agad siya ng kanyang ama. At dahil sa matinding awa, ay agad itong tumakbo papalapit sa kanya, niyakap at hinalikan. Ama, nagkasala po ako sa Diyos at sa inyo. Hindi na po ako karapat-dapat na tawaging anak niyo. Ngunit tinawag ng ama ang kanilang mga katulong at sinabi, Bilisan nyo! Kunin nyo ang pinakamagandang damit at bihisan nyo siya. Suotan nyo rin siya ng singsing at sandalyas. Katayin nyo ang pinatabang baka at tayo'y kumain at magdiwang, sapagkat ang anak kong ito ay namatay na, ngunit siya ay nabuhay. Nawala, ngunit muling natagpuan. At sila nga ay nagdiwang. Grabe Royal Kids, no? Napakasaya ng story natin. Nakita natin, Royal Kids, kung paanong humingi ng tawad ang bunsong anak sa paglayo niya sa kanyang ama. Inamin niya na siya ay nagkasala sa Diyos at sa kanyang ama. Iniisip niya na hindi na talaga siya karapat-dapat. Nakita din natin kung paanong nagpatawad ang kanyang ama. Nung time na nagsorry ang kanyang anak, wala siyang ibang sinabi kundi inutusan niya ang mga katulong nila na maghanda at bihisan ang kanyang anak. Nangangahulugan lamang yon, Royal Kids, na sobrang saya ng ama sa pagbalik ng kanyang anak. At ganun din ang sitwasyon natin sa harapan ng Lord, Royal Kids. Minsan, naiisip din natin na lumayo kay Lord hanggang sa maramdaman din natin na hindi na tayo karapat-dapat dahil nagkasala tayo. Pero katulad ng pag-welcome ng ama sa kanyang anak, God reminded us na ganun din ang pag-welcome niya sa atin. Hinihintay niya palagi na tayo ay bumalik sa kanya. Let's always remember, Royal Kids, that God loves us and He will always be forgiving. Aminin lang natin sa kanya ang ating mga pagkakamali. Take note, Royal Kids, sa mga oras na feeling natin ay hindi tayo karapat-dapat, subukan nating lumapit kay Lord. Maging honest sa mga nagawa natin dahil for sure, laging bukas ang kanyang mga kamay para yakapin tayong lahat. I hope you learned something today. Bye, Royal Kids! Napakaganda naman talaga ng lesson natin ngayong umaga, Royal Kids. Tandaan na mahal tayo ng Panginoon at palagi niya tayong pinapatawad. Basta maging honest lang tayo palagi sa Kanya. Nakahanda na din ba ang inyong mga gamit para sa ating activity? I-ready nyo na at tayo nang alamin ang ating activity ngayong araw. Good morning, Royal Kids! Kumusta? Namiss kayo ni Teacher Beb, and I hope na nasa mabuti kayong kalagayan. This time, I will share to you our craft for today entitled The Big Hug of God Craft. Kaya, ihanda nyo na ang ating mga materials, katulad ng bond paper and colored paper, marker, gunting, glue or paste, at iba pang coloring materials. And tara, let's start! Step 1. Let's put our both hands on the bond paper and trace them gamit ang marker, katulad ng nasa larawan. Then using our scissors, gupitin natin ang mga ito. Mag-ingat sa paggamit ng gunting, Royal Kids! Maaari din tayong humingi ng tulong sa ating guardian sa paggawa nito. Step 2. Kumuha tayo ng isang kapirasong bond paper
at gumawa ng maliit na bilog. Pagkatapos ay gupitin. Gamit naman ang red or any colored paper, gupitin natin ito sa gitna katulad ng nasa larawan. Ayan! Mayroon na tayong hands, circle, and rectangular shape paper. Let's proceed na po to step 3. Itupi natin ng bahagya ang rectangular shape paper katulad ng nasa inyong screen. Pagkatapos ay idikit na natin ang bilog sa itaas sa gitnang bahagi nito at ang mga hugis kamay naman sa magkabilang dulo. Step 4. Mag-drawing tayo ng mukha sa loob ng bilog. Let's put or draw some hair, eyes, nose, at mouth. This face represents Jesus. And step 5. Gupit ng pa-square na papel at idikit ito sa gitna. Ngayon, isulat na natin ang Bible verse from John 1:12. Yet, to all who did receive Him, to those who believed in His name, He gave the right to become children of God. Wow! Meron na tayong Big Hug of God Craft Royal Kids. Sa pamamagitan nito, maaalala at mararamdaman natin ang pagmamahal at mahigpit na yakap ng ating Diyos na si Jesus. Kaya tandaan, Royal Kids, katulad ng nasa Bible story natin sa araw na ito, yes, nagkakamali at nagkakasala tayo. But still, God loves us so much. Humingi lamang tayo ng tawad at sorry kay Lord sa mga pagkakamali at pagkakasala natin. Dahil handang-handa niya tayong patawarin, yakapin, at mahalin bilang kanyang mga anak. Hanggang sa muli, Royal Kids! Goodbye! Ang gagaling niyo talaga, Royal Kids! Huwag niyong kakalimutang isend sa amin ang inyong mga pictures, ha? Dahil dito niyo mismo makikita sa ating Facebook page ang inyong mga videos at pictures. Maraming salamat din sa patuloy na paggawa ng ating activities every Sunday. 1 Thessalonians 5:17. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5:17. 1 Thessalonians 5 verse 17. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray without ceasing. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray at all times. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray at all times. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray at all times. Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray at all times. Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray at all times. 1 Thessalonians chapter 5 verse 17. Pray at all times. 1 Thessalonians 5 verse 17. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5 verse 17. 1 Thessalonians 5 verse 17. Pray without ceasing. 1 Thessalonians 5 verse 17. Royal Kids, paalalang muli, don't forget to like our Facebook page at mag-subscribe sa ating YouTube channel. And always share this link sa inyong mga friends para makapanood din sila. Tandaan, Royal Kids, patuloy na magpagamit at sumunod kay Lord. So hanggang dito na lang ako. Maraming salamat. See you next Sunday. Paalam, Royal Kids!